Hello guys, good morning. Master Jomay ulit. Bumabati sa inyo ng magandang araw. So ngayon, bigyan ko ng pansin tong si ating isang kabaro na si Sir Edgar Bragado, no? Dahil sa kanyang katanungan. Sir Jomay, shout out po. Tanong ko lang, Sir, undergraduate po ako ng BSMT. Pero nakasampa ako sa fishing vessel sa Taiwan. 8 years ako doon. Pwede nyo ba ako tulungan if makakasampa pa ako? Sa ngayon, 46 years old na ako ngayon. Help naman, Sir Jomay. Ayan. So, una-una, Sir Edgar Bragado, magandang umaga sa inyo, no? Undergraduate ka, tapos sumampa ka ng fishing vessel, no? Dahil financial problem, i-engage ka na doon sa fishing vessel. However, yung nangyari sa'yo na parang nalibang ka na doon, no? Until na-reach mo yung age mo na ganyan. So kung ako lang masunod sana, tatanggapin ko kayo dahil alam nyo mahirap pang ang trabaho dyan sa fishing vessel kumpara sa mga cargo vessel However, mayroon tayong principal, kagaya nung sinasabi ko doon sa unang video ko, na yung principal ay yan yung mag-approve ng ating mga applications, no? Kasi ang magpa-facilitate sa atin dito yung mga local manning agency natin, and then i-forward nila yan doon sa principal, and then i-assist nila according to your experience and credentials, no? So sila yung mag-approve. Ngayon sa kaso nyo, Sir Edgar, kita ko yung takot nyo ever since nung medyo may kabataan pa kayo, na natakot kayo. Hindi lang to para sa iyo, para sa lahat na nagtatrabaho dyan sa fishing vessel. Medyo bata pa kayo. Kung gusto nyo mag-apply sa mga cargo vessel, alisin nyo yung takot. Kasi yan ang humihila sa inyo pababa. Ano yung takot na yan? Ano yung bakit? Kasi lang ako, galing ako fishing vessel, walang tatanggap sa akin O diba? So yun yung hihila sa inyo sa pababa. Bakit hindi nyo subukan mag-apply? Kagaya lang yan sa loto. Maraming gustong manalo sa loto, hindi naman tumataya. O diba? So ganun lang yan. Huwag kayong matakot. Bakit? Bakit kayo matakot? Pag-apply nyo, pag hindi kayo natanggap, may mangyari ba sa inyo masama? Hindi ba? Wala naman. Kukulong ba kayo? Masisira ba yung credibility nyo? Hindi. What about if? What if natanggap kayo? O diba? So, as long na nag-apply kayo, may malaki yung chance na matanggap. Diba? Kasi yan ang karamihan Kagaya din sa mga inter-island, no? Matagal sa inter-island, di kaya doon na tumanda kasi natakot sila mag-apply para doon sa international. Kasi sasabihin nila, nilalang lang nila yung kanilang experience. Marami namang tinatanggap na walang experience. O ano yung difference doon? Mas, kung sa akin, ako nakaupo doon, mas advantage ka dahil may experience ka na. Bakit maraming natanggap directly, internationally, na wala namang experience? Diba? Bakit sila natanggap? Yun ang tandaan nyo. Nagsimula tayo sa walang experience. Kayo may experience na. Kasi sabihin natin, hindi qualified yung galing sa mga fishing vessel. O di alisin natin yung fishing vessel. Mag-a-apply ka as walang experience. However, may experience ka na nga So, naranasan mo na yung buhay sa dagat. Diba? Mas malaki yung advantage nyo na may mga experience, fishing vessel man or inter-island. Kaya huwag kayong matakot mag-apply. Kasi, pag natakot kayo, yan yung maghihila sa inyo pababa. No? Sir, ang problema nyo lang sa edad nyo. Pero kung mas bata-bata pa kayo, apply sana kayo. Pero kung alam ko naman, kompleto papilis nyo, try nyo. Umikot kayo, mag-explore kayo dyan sa mga agency. Yung mga binanggit ko doon sa nakarang video ko. Panoorin nyo para mayroon kayong idea paano mag-apply, no? Paano magtiyaga, no? Paano yung planning. Karamihan kasi dyan, pagka una pa lang sa pagbungad sa agency, first, apply. Bagsak na. Nawala na agad ng pag-asa.
Ayoko na, walang experience. Naghahanap sila ng may experience. Bakit ayaw mo sumubok dun sa iba? Kasi alam mo yung chance. Napakaliit lang. Pero, pag once na para sa iyo talaga yan, makukuha mo yan. Pagka while on the way na kayo doon sa pag-apply nyo, may mga trainings na kayo, nagti-trainings kayo, kasi pag-apply nyo doon, minsan hahanapan kayo ng mga trainings. So, while on the way, on your way kayo doon sa process na yan, makakahanap kayo ng, minsan magulat ka na lang, mayroong tutulong sa iyo, di ba? At magdasal kayo, number 1, kasi pag once na may tiwala kayo sa ating Panginoon, tuloy-tuloy ka lang, nandyan na siya sa iyo at bibigyan ka niya ng way na magulat ka lang, uy, dito na pala ako. O, di ba? Ako nga din ako noon. Hindi ko ini-expect na yun pala, uy, parang hindi ako makapaniwala na nagpa-process na ako ng papilis ko. Nagme-medical na pala ako. O, magsisima na talaga ako nito. So, ganun yun. So, huwag kayo matakot mag-apply. No? Tandaan nyo yan. Kailangan din doon yung mataimtim na panalangin at pagtiwala. No? At tiwala sa iyong sarili na kaya mo. O, tandaan nyo yan lahat. O, sir, subukan mo. Sir Edgar, subukan mo. However, maliit na lang sobra yung chance mo dahil sa edad. Pero, hindi ibig sabihin nun na hindi ka na susubok. Subukan nyo. Ikutin mo yung mga binanggit ko na mga agency at saka area doon sa previous video ko. No? So, ganun lang. Good luck sa iyo, sir. At sana magkaroon kayo ng lakas ng loob na mag-apply at sana matanggap kayo. Magkaroon kayo ng matupad yung pangarap nyo. No? Makasampa sa mga cargo vessel. So, mabuhay kayong lahat at shout out sa inyong lahat ng mga followers. Maraming salamat sa support kay Master JM and subaybayan. Abangan nyo yung sunod ko na video para doon sa mga ibang katanungan ng ating mga kabar. Mabuhay kayong lahat. Magandang umaga. Have a nice day. Bye-bye.